Sister Christ, please welcome our own disciple teacher, Sister Nita Flor, for the first topic, New Life. Please remain standing. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw si Yahweh El Shaddai. Marami pong salamat, Ama, sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang pasalamatan, karapat-dapat kang sampahin. Salamat po, Lord, sa pagkakataong ito na ang bawat salita, Lord, na ibahagi mo sa amin ay maitanim sa bawat puso ng mga makikinig. Open the heart and the mind of your people, O Lord God. And we ask you, Lord, to grant me the wisdom and understanding, and all the people who will listen to your word, O Lord God, dahil ito po ay matanim sa aming puso, O Lord God. At nananalig po kami, Ama, that the guidance of the Holy Spirit, let the power of the Holy Spirit steer within us in this Catholic Life in the Spirit Seminar, O God. At hayaan niyo po na umpisahan at matapos, Lord, na ito po, Ama, ay maging successful. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So we are now on the second part. Ano nga ba yung topic na para sa akin? New life, Bagong sister. buhay! Bagong buhay! Sabi po dun sa John 10:10, I came so that they may have life and have it in abundance. The thief come only to steal, to kill, and to destroy. But Jesus is the one talking here. I have come so that they may have life and have it in abundance. The gospel of the Lord. Thanks to God. Now you can take your seat, mga kapatid. Ano po yung first topic natin? God's love. God's love. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, right? Yes. God's love. Naramdaman niyo ba yung first topic kung paano kayo minahal ng Diyos? Amen. That He gave His only begotten Son, kaisang-isang anak ng Diyos, binigay sa atin. Ano naman ngayon ang bunga ng kanyang pag-ibig? Salvation. Salvation! Iyon po yung bunga ng pag-ibig. He has taken us out from the power of darkness. Amen. Amen? Amen. Yun yung bunga ng pag-ibig. He redeemed us. Ngayon, noong natanggap na natin, 2,000 years ago, natanggap na natin tayo ay nagkaroon na ng kaligtasan. Ini-expect ngayon ng Panginoon na magkaroon tayo ng ano? New life, bagong buhay. Amen? Dahil ini-expect ng Panginoon na magkaroon tayo ng bagong buhay. What does new life mean to you? The old is gone, the new is gone. New life with the Lord. Transformation. What does new life mean to you? Nakapag-isip na po kayo kung ibig sabihin ng bagong buhay? God does not want only that you love God by your lips. He wants us to have an intimate relationship with God. Kapag may intimate
intimate relationship ka sa Panginoon. Siya na yung una sa buhay mo. Hindi na siya yung huli sa oras mo. Amen? Amen. Siya na yung pinaka-center ng buhay mo. Amen? Sabi nga po sa John 3:3, I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born again. Naku, yung mga hindi nakakaunawa at hindi nakakaintindi, nagpapalit po ng congregation. Nagpapalit po ng born again congregation. I don't know what's their name. Baka nasa Kibuloy. Napunta sa dating daan. Because life is spirit, mga kapatid. Life is spirit. And God is spirit. We don't see Him. Right? Ano sabi ni Nicodemus? Paano yun? Kung matanda na ang tao, babalik uli sa tiyan ng kanyang ina? Sabi, natatandaan niyo yun, nakalagay sa John 3:3. Basahin niyo po, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng Panginoon doon? You must be born in spirit. Kaya very, very important po, mga kapatid, itong pag-attend natin ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Yes, we are baptized, but once yung baptism po natin, nandiyan na yung Holy Spirit. Yung natutulong. Kaya, pag nakabaptize ka po ng Holy Spirit, you will be baptized. Tandaan po natin, you will be baptized today, not today by the baptism of the Holy Spirit. Amen. Then, napakarami palang benefits. Then that's the time. Ang dami pala. Babago ka totally and completely. Ano mo naman nasabi, sister niya, sister Nida yan? Kasi bibigyan ka niya ng new spirit eh. I experienced that when I was there in the Philippines. That was 1990. 1990, mga kapatid. First time na-encounter ko ang Panginoon. Nakataas po yung dalawang kamay ko at pinipigil ng mga anak ko. Natatakot po yung mga anak ko. Ako po, ay sigaw po ako ng sigaw. Iyak na iyak. Tuloy na tuloy yung luha. Alam niyo ba yung tuloy na tuloy yung luha? Yung kasabay sila. Yung 11. Tapos yung mga anak ko, pinipigil ako. Iyak ba ako na iyak? Hindi po ako makontrol because it's already, ako po pala yung nag-speaking in tongue. Amen? Amen. Kasi sabi po ng Panginoon, I will remove from them the spirit of stone. I will give them a spirit of flesh. Sino ba yung ayaw mo? Bakit ang mga tao? Why? Ang mga tao, ang hilig pa rin. Yung human nature. Alam mo po yung human nature? Kaysa na ang sundin yung the spirit, versus the human nature. Kasi sabi nga po sa Roman 8:6. That's right. Sabi gano'n, nakalagay doon, if your life is led by the human nature, ang kapalit po nun ay death. Destruction, death. But if your life is led by the Spirit, your life is no longer the same. You will have life, and at the same time, you have peace in your heart. Hindi ka na matatakot. Why? Ay, nagkakagulo pa sila dyan. You are at peace. Marami kang problema sa buhay. You are at peace. Why? Is the Holy Spirit is the one moving in your life. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, natatandaan ko po nung araw, nakakahiya man sabihin, magpapatotoo po ako sa inyo. Nung araw po, wag mo po akong
one working in my life. Ha? Nung nagbi-business po ako sa Pilipinas, alam niyo naman kung gaano na ang edad ko, 70 years old. So during that time, ang dami kong na-experience mga kapatid. Natatanda ko yun, nagdemanda po ako. Nagdemanda ako, nakakahiya po. Kasi kung talagang maintindihan mo na mag-Holy Spirit na gumagabay sa iyong buhay, hindi mo maiisip magdemanda. Yung katwiran na ng Panginoon, yung isa sa buhay mo. Amen? Di ba yan, ha? Bata pa lamang doon po ako, ha? Bata pa lang ako, nakakahiyaman sabihin to, nakakapagtimayo daw po ako ng 7 numero. Eh, wag mo na kung banggitin ko po yung mga sinasabi ng parents ko, dapat sa'yo hindi ka teacher. Hindi teacher ang kinuha mo. Dapat nag-aral ka, naging abogado. Kasi daw po ako pasaway. Ganun po ako nung araw. Nakakahiya akong i-broadcast sa inyo, but that is true. Amen? 7 numero ang sabi ng mother ko. Naku, hindi ko po mababanggit sa panahon na to. Yung mga pinagsasabi ko, bata pa lamang daw po ako, ganun ako pasaway. So, pagkasagot daw po ako sa parents ko, ganun wala ako. Tapos, sabi ko na, kaya po nung ako surrender ko po ang sarili ko sa Panginoon, and na-feel ko ang presence of the Holy Spirit, naranasan ko, kasarap pala, nang ikaw ay na kay Kristo. Ang Holy Spirit na ang nag-roll sa buhay mo. Amen? Sabi nga, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 12:2, mga kapatid. Do not conform yourself, magbago na raw po tayo ng isip. Amen? Amen? Hindi na yung, alam niyo naman, pagkano ang sarili mo ay nasa dating buhay ka pa. Ako magaling. Ako ang tama. Diba? Anong tawag doon? Mayabang. Yung pride. Amen? Pero pag binago ka ng Panginoon, natututo ka ngayon, yumuko, magkakumbaba, at katwiran na ni Kristo ang iyong sinusunod. Amen? Amen? Hindi mo na ikukonform ang sarili mo sa gawa ng mundo. Kaya nga, kung dating palaway ka, gusto mo ikaw lang ang sundin, may sasabihin natin, ay ako yata nakaposisyon dyan sa gawain na yan. That's very wrong. Paul po yun. Ha? Ako ang sundin nyo. Yun yung mga taong hindi ginagamit kung ano ang katwiran gusto ipapabigay sa atin ng Panginoon. Mababago ka kapag ang Panginoon, kapag ang Holy Spirit na ang iyong sinusunod. Even the Bible, kapatid, even the Bible, kahit nagtapos ka pa sa baghil, excuse me mga kapatid, kahit nagtapos ka pa sa maghil, at hindi Holy Spirit ang nag-guide sa'yo, you will not understand. Basa ka ng basa, hindi mo yan maiintindihan. Amen? Punta ka ng punta sa gawain. Nakakita ka ng gwapong lalaki na kamukha ni Brother Rudy daw, Brother Rudy. Nakatingin ka kay Brother Rudy. Hindi na yung mga focus mo. Si Lord na ang focus mo. Kahit gano'n pa siya gwapo. Amen? Amen. Kapag ikaw nasa dati pang buhay, nandiyan pa rin yung galit, bukod, hinanakit, hindi ka marunong magpatawad. Pero pag binago ka ng Kristo, anong nakikita sa'yo? Ha? You're always at peace, you're always joyful.
Kasi si Kristo na ang namumuhay, ang sinasabuhay mo kung ano yung sinasabi ni Kristo. Sa pagdidesisyon mo, aber, lahat ang kinikilos natin. Lahat, bawat gagawin mo, tatanong mo kay Kristo. Kasi is the Holy Spirit will be the one to guide you. Lahat, mga kapatid, lahat ng gusto mo gawin sa buhay na ito. Kapatid, dahil alam ko naka-assign ako today, kalaan mo ba naman, yung anak ko puyat nung gabi, kinising ko, wala ko kumasakyan. Ginising ko, no, I don't want to be late. Please! Yun ang anak ko, pupungas-pungas mo, kaya tawag mo ako ng Uber. Pupungas-pungas. Hindi na, mami, hatid kita. Hinatid ako ng anak ko diyan. Ganyan po, lahat ng gagawin. Lord, ayoko pong malate. Oh, lahat ng kilos mo, lahat ng gagawin mo, in all your decision, and you will not get wrong. You will never be wrong in all your decision. Amen? Kasi mga kapatid, sa sarili natin, wala tayong magagawa. Wala. Kahit sa pagbabago mo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. You need Christ. Hindi mo mababago ng sarili mo kung sa sarili mo lamang kakayanan. Amen? Ang ugali pa ng mga tao hindi tinatanggap si Kristo. Ha? Kasalanan niya yan eh. Gawa niya yan. Nakaturo yung tatlo sa kanya. Amen? Amen. Turo ka ng turo. Hindi mo nga mababago ang sarili mo. Sasabihin, hindi pa siya nagbabago. Tatlo yung nakaturo sa'yo. Naku, tatlong nakaturo sa'yo. Ikaw ang hindi nagbabago. Eh sabi ng Panginoon, if anyone is in Christ, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, yung lumang buhay. The new has come. Bakit nakayawin mo? Ang daming benefits. Take note mga kapatid, ang daming benefits. Magiging bago ka na nilalang. Ha? Hindi ka na magiging kamukha ni Simang. Sino ba yung si Simang? Na laging nakasimangot. Magiging kalarawan ka na ni Kristo. A new image of Christ. Amen? Hindi ka nakalagaanak ni Simang. Tandaan mo yan. Na laging nakasimangot. Amen? Magiging new image of Christ. Amen? Ito pa. Ang daming benefit eh. Bakit tayo tanggapin? Hindi ko nga maisip eh. Bakit ang mga tao hindi matanggap-tanggap yung itong ino-offer ng Diyos na bagong buhay sa bawat isa sa atin? Bakit? Ganun ang daming benefit. Magkakaroon ka ngayon ng bagong pananaw, bagong pangunawa. Bakit ayaw mo yung ino-offer ng Panginoon? Sabi nga ng Panginoon, if you remain in me and my words remain in you, lahat ng iyong kailangan. Ang mga tao, mga kapatid, yung mga tao, yayaman. Ha? Hindi ako magbanggit ng pangalan. Baka, hindi ako magbanggit ng pangalan. Umpisa na natin. Nag-i-start sa letter T. Akin ang Canada. Akin ang Gaza. Akin ang Panama. Lahat yan, akin. No? Di ba mas mapangan yun? Wala siya sa kondisyon. I don't know kung nakakatulog pa siya. Amen? Amen? Walang nag-amen eh. Amen. Okay. Wala nag-amen.
Nagkakaroon ka ng bagong pangunawa. Ha? Ha? Naku, nalaglag si aking kodigo. Bakit ka nalaglag? Amen. Pabigyan ka ng bagong kaalaman. Salamat, kapatid. Whatever you do to the least of your brethren, you're doing it to God. Kapatid, ang dami-dami. Mag-i-start ka ng mamuhay ng may kabanalan. Ha? Mag-i-start ka ng mamuhay ng may kabanalan. Hindi na yung alok na kalaban ang iyong. Diba? Ha? Hindi mo na, napipigilan mo na ang iyong sarili. Hallelujah! Let's welcome the Lord! Araw-araw, babaguhin ka ng Panginoon. Araw-araw, babaguhin ka ng Panginoon. Binabago araw-araw, binabago araw-araw. Binabago tayo araw-araw. Araw-araw, hindi naman sopa mo nakarinig ka na ng araw-araw tayong binabago ng Panginoon. Parikita mo na yung kinakanta nyo kanina, yung katwiran ng Panginoon. Kasi sabi niya, kapag tayo, ang Holy Spirit na ang namumuhay sa iyo, yung fruit of the Holy Spirit, fruit, wala siyang S, fruit, yung love, sabi doon, matututunan mo ng magmahal na mga lovable. Yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Di ba mahirap gawin yun? Inaaway ka na nga, mahal na mahal mo pa rin siya. Oo, mahirap yan, mga kapatid. Hindi mo magagawa yan. Pag hindi mo gagayahin si Kristo, kasi si Kristo sabi niya, love your enemy. Oh, di ba? Love your enemy. Oh, there is joy in your heart. Diba? Yun ang fruit of the Holy Spirit. There is joy. There is joy in your heart. Kahit naubusan ka ng pera, nagkaroon ka ng cancer, masaya ka pa rin. Because, alam mong kasama mo si Kristo. Amen? Cancer lang yan. Sister, kung nagka-cancer ka, hindi ka matatakot? Tataas ko yung kamay ko! Hindi ako matatakot dahil wala naman akong buto. Si Lord pa rin ang unahin ko. Amen? Amen! Ha? Araw-araw, dahil binabago ka ng Panginoon, magkakaroon ka ngayon ng madidevelop na ngayon. Sino ba nag-o-oras dito? Baka mamaya pa ako matakot. May ilang minutes pa ako. Sabihin mo sa akin kung may 5 minutes, may 10 minutes, kailangan kita rito. Kasi pag hindi ko ito tatapusin. Amen. Kasi sa 9 fruits of the Holy Spirit, magkakaroon ka ngayon ng, ano ba yung mga fruit of the Holy Spirit? Gentleness. Self-control, patience, kindness, goodness. Sabi niya po, mahirap magpatawad. Pero kapag ginaya mo si Kristo, magagawa natin ang lahat ng bagay. Amen? Patience. Naku, ako pa man din. Kapag ako'y, kunyari, nagdadrive ka, kinatap yung line mo, di ba maiinis ka? Matututo ka ngayon magpasensya. Dahil pag pinatulan mo yun, makakasama ka ni Taning. Amen? Amen? Siyempre, sometimes inaapit ka na, okay lang. Kasi si Kristo
buhay. The Holy Spirit will be the one guiding you what to do. Magkakaroon ka ng bagong kaalaman. And before, ang destiny mo ay hell. Ngayon, ang destiny mo ay heaven. 5 minutes. Okay, 5 minutes daw. Alright. So, I want something was retained in your heart. When you have the new spirit is living in you, natututo kang magpakumbaba? Ha? Natututo kang yumuko? Natututo kang magkaroon ng ito pala kapira ng Panginoon. Ako pala ay kailangan mabuhay na siya lang ang inyong focus, siya ang iyong uunahin. You will fix your eyes on Jesus. Yung fix mo, ibig sabihin mo, stable, hindi mo pabago-bago, sa Kanya ka lang nakapokus. Amen? Siya yung uunahin mo sa iyong buhay. Amen? Another 5 minutes, ready? Thank you, Lord. Kasi, napaka-importante po. Ito pong seminar, ha? Sasabihin ko sa inyo, kasi ang nabasa ko doon, I came that you may have life, life to the full. Kasi pag naintindihan po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ibinigay na sa atin ang lahat. Ha? Nandiyan yung creation, lahat yung kailangan natin, ipinrovide na sa atin ng Panginoon. Ganyan niya tayo kamahal. Iniligtas pa, kamahal-mahal niyang anak, binigay pa sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. So dapat, ang ini-expect niya sa atin, magkaroon tayo ng bagong buhay. Bagong buhay, mga kapatid. Hindi yung luma pa rin natin pagkatao, dahil sa luma natin pagkatao tayo po ay mayabang, masungit, makasarili. Ano pa? Chismosa, may marites, may marisol. Ano ba yan? Mariposa, marisol, marites. Ano pa? Pakialamera. Ano pa? Sige pa. Ha? Pero pag nabagong buhay ka na, pag nabagong buhay ka na, mga kapatid, nako, bago ka magsalita, iisipin mo na, kasi bibigyan ka ng new thinking, bagong pag-iisip, hindi na yung luma mong dating ginagawa. Amen? Amen. Kapatid, ano ba yung inaantay natin? Dapat tayo na! Tayo po lahat! Brothers and sisters in Christ, our topic today is about receiving of God's gift. Please rise and samahan niyo po ako and atin niyo welcome from Toronto chapter, disciple preacher, Brother Rudy Estrada. Heavenly Father, we appreciate everything once again, Lord, for gathering us, being us here, Lord. We'll always believe that it's not our own strength why we are here, but because of your great love, because of your great mercy, compassion, grace, especially, Lord, gift of life. That's why we are here, Lord, and continue to listen to your words. Help us, Lord, understand. Help us once again to do your will and help us to be true believers and true worshipers of yours. God, we trust into you that you will continue to bless each and every one of us in accordance to your will. We pray that you may continue to fill us with your power and fill us always, Lord, with the power of yours, oh God. Lord, thank you. And everything will be asked and pray in the unity in Jesus' name, with the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
chapter 1, verse 17. Do you have a Bible? It says in here, "And every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow and change." Sabi sa Tagalog, ng Tagalog kasi mga karamihan sa inyo ng Tagalog. Yan, sabi ng Tagalog, "Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buwat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniwan o binabayaan man sa langit." But your brothers and sisters in Christ is the word of the Lord. Okay, pwede na kayong umupo sa present o upuan na inuupo namin. So, kumusta na ako yung brothers and sisters in Christ? Bless kayo. How many CLSS seminars like this na nangyayari dito sa Montreal? Dami na siguro, no? It means to say there are a lot of topics that you already do about the topics of receiving God's gift. Some of you know already the receiving God's gift, but this time, I just want to share it with you, brothers and sisters, that there are major gifts that God has been giving to us, and those 7 gifts that you know about wisdom, understanding, about piety, knowledge about that, isa lang yung mga gift ng Lord. But the reality, brothers and sisters here, there are major gifts of God that El Shaddai imparted and put it in your heart, even your life, brothers and sisters in Christ, in order for you to use it in your daily life. Now, in CLSS, this kind of seminar, Life in the Spirit seminar, the first topic we've heard is all about New life of God's love. Sinong present sa God's love dito? Ayun, lahat kayo parang lahat kayo present sa God's love. Ano na naiintindihan niyo sa God's love? God's love, because of His great love, no? Sa sobrang pagmamahal ng Lord. Grabe, no? Malawak, malalim, mataas, sobrang lalim, sobrang tayo. Ang pagmamahal ng sa'yo, ang ginagawa ng Lord. Yes, and this unconditional love na meron sa Lord, but because of the unconditional love, meron siyang ibinigay sa'yo. Ano yun? Ang kanyang nag-iisa
mo yan. Sanctifying grace when you participate in the sacrament of penance and penance. Penance or confession. Ngayon, tanong ko sa inyo, when was the last time na nag-confess kayo? When was the last time na nag-confess kayo? Oh, well, saan nyo? Kailan yun, mga kapatid? Brad, last year. Brad, next month, last month. Brad. Oh, diba? Don't you know, brothers and sisters in Christ, sanctifying grace, this is the grace of God na ibinigay sa iyo, sa ating lahat, para ikaw ay muling magiging kalugod-lugod sa harapan ng Lord. Kasi hindi ka magiging kalugod-lugod sa harapan ng Lord pag mayroong kasalanan na natili sa buhay mo. Amen. And the only thing that God will restore it for you, there is sanctifying grace na binigay ng Lord sa iyo. Don't you know the sanctifying grace na naranasan mo rin yan nung ikaw ay bata pa? Amen. Kailan kayo pinanganak? Tagal na ba? O nung pinanganak tayo sa mundong ito, di ba may kasalanan tayo? But we have an original sin? Ano yung original sin natin? Galing sa... Itinala tayo doon sa mayon saan? Ha? Binautismuhan tayo, di ba? Dinala tayo sa bahay, di ba? Pag-iisip, binautismuhan tayo, kapatid. And that sanctifying grace, nagkakaroon ngayon ng bata ng sanctifying grace. You became the member of the church, and then, dahil sa hindi ka mananatiling bata, kailangan kang lumaki. Okay, parang tingnan mo sa sarili ko. Ganito yata yung kahit ko nung high school. Hindi na yata ako lumaki. Kasi ang naalala ko, yung tinawag ako ng Lord, ganyan pa ko kaliit. Ngayon, siguro lumaki na ako ng konti. But what I'm saying is, God gave you the sanctifying grace when you became, when your our parents, brothers and sisters in Christ, brought us the sacrament of baptism, nagkakaroon tayo ng sanctifying grace. But because kailangan tayo lumakad sa mundo ito, ang daming influensya na nangyari sa atin. Yun nga, kasalanan dito, kasalanan doon, kasalanan sa harap, sa likod, kasalanan minsan talagang nag-i-enjoy ka na sa kasalanan. Pero gusto ng Lord na ibalik ka sa Kanya, binigyan ka ngayon. Kapag gusto niya maibalik ang sanctifying grace, kailangan ka pumunta sa sacrament of confession. And then, there's a sacrament of confession, brothers and sisters in Christ. Sobra na ngayon, nalaman mo na ito pala ang nagpapakabanal sa buhay ko. Kailangan mo ngayon mag-participate yan. Kung maaari kapatid, participate ka sa sacrament of confession. Dahil hindi masasayang kapatid, pag hindi tayo nagko-confess, masasayang kapatid mo, masasayang yung mga pagpupuri mo, pagpapalakpak mo, pagsisitaw mo, pagpaparamdam mo, pag hindi ka mag-participate. Yes, God gave you this gift of salvation. Not just sanctifying grace, He gave you the salvation. And that salvation, it is not just for that moment. That salvation is God prepared that salvation. That salvation, God wants you to be with Him in eternity. Yan yung gift ng Lord, salvation, kaligtasan. Matatagpuan mo kaligtasan dyan. Na ikaw talaga iligtas niya. When you are with God, in eternity. Kasi ito, yes, salvation is already there. Yes, we have a salvation. Pero sometimes nakukulang na kailangan mag-participate sa confession, kapatid. Remember, how God gave this salvation to you. Even in the Old Testament, magkakaroon sa Old Testament. Nagkakaroon kayo ng kasalanan sa time ni... Sino una nagkasala sa
In the time of covenant of Adamic covenant, in Adamic covenant, nagkakaroon na nagkasala sila, diba? Nagkasala sila kapatid, but God promised. God promised. Pero nagkasala pa rin. Pagdating naman ng wahing covenant, nagkasala pa rin. Pero God promised that I will redeem the people. Paano niligtas ng Lord ang mga tao ng time ni Noah? Right? Dahil sa sobrang kasalanan na mabuhay ng tao, dami na, nag-increase ng kasalanan. Yes, they have that, God loves them so much, pero nakita ng Lord dahil patuloy na nagkakasala ang mga tao. At hindi na nawala na yung sanctifying grace sa buhay nila. Ang ginawa ng Lord, ang sabi ng Lord, God decided, I will cleanse the world with water. Ililisin ko ang mundo sa pamamagitan ng flood, ng tubig. Lililisin ng Lord ang mundo sa pamamagitan ng tubig. It means to say, there is a fulfillment this water in the New Testament and until now. Ang tao at ang mundo ay lililisin sa pamamagitan ng tubig. Pagdating sa kapanahon na natin, ang tao ay lililisin sa pamamagitan ng tubig. Saan nangyayari yun? Baptism. Ano ginawa ng Lord sa time ni Noah? Gusto ng Lord ilalagay ang mga tao maligtas si Noah with his family. Ano ngayon ang sinakyan nila? Delta na ba? Delta ba ang sinakyan nila? Ark! God provide everything! God made ark! Para iligtas ang pamilya ni Noah. At ano ngayon ang fulfillment ng ark of the covenant? That is the church. Sa lahat ng nagiging katoliko na nananirahan at nananatili at hindi umalis sa pagiging katoliko, nananirahan sa simbahang katoliko, at lahat ng tao na yung namuhay, nagkakaroon ng kaligtasan. And that's the gift of God, the salvation. Matuwa ka kapatid. Dahil sa pagiging katoliko mo at nasa ark ka, ark it means to say the church of God. Iniligtas ka, nilinis ka sa tubig, dinala sa church. Ngayon, sumakay ka na ngayon sa kaligtasan. And that's the gift of God in your life. Masaya ba kayo na nanirahan kayo yun? Sumakay ka ngayon sa Ark of Noah. Makakasuro maging masaya ka. Dahil may regalo ng Lord sa buhay mo. Sanctifying grace. Binigyan ka ng Lord ng sanctifying grace. Binigyan ka ngayon ng Lord ng salvation. At hindi natapos doon. In order for you to continue your journey, God gave you this gift of the Holy Spirit. The CLSS, it is not the baptism of the Holy Spirit. It means to say, baptize ka, no. The baptism of the Holy Spirit is in feeling, okay? It is in feeling. It's yung pagpupuno ng kapangyarihan ng Banal Espiritu. Kasi, wag na wag niyong ting kapatid, sabihin ko sa inyo, that the baptism ng CLSS, hindi ho siya nangyari na tinanggap mo ang Banal na Espiritu. Wag na wag niyong isipin that in the CLSS, only you can receive the Holy Spirit. No. Because the church teaches us, you will receive the Holy Spirit where in the sacrament of baptism. Natanggap mo na ang Espiritu ng Banal na Espiritu in the sacrament of baptism. Oh my goodness, Lord. Meron na palang sakramento na ibinigay ng Lord para tanggapin ko ang Espiritu ng Lord. Nandun sa baptism, kapatid. Ngayon,
The gift of the Holy Spirit. Binigyan ka ngayon dahil sino ang naniniwala na ang banal na Espiritu na grasya ng Lord ibinigay sa iyo ay nasa iyo. Taas ang mga kamay sa mga may banal na Espiritu. O kayo bumaba. Sisiguraduhin ko sa inyo. Palakpak ang mga banal na Espiritu. Now, you have the Holy Spirit. You already have the Holy Spirit in your life. Dahil sa nandoon ng Espiritu, banal Espiritu ng Lord, it must have the value and the fruit. Yes, the fruit of the Holy Spirit. But that fruit of the Holy Spirit, that is the virtue. That's the virtue. Ano yung virtue na binigay ng Lord, ng Holy Spirit sa iyo? Love. Ngayon, marunong ka lang magmahal. Marunong ka lang magmahal kasi nandun yung banal na Espiritu sa iyo, kapatid. Minamahal mo na ang hindi sa tingin mo, hindi karapat-dapat. Sa kanyang pagbuha, minamahal mo na siya. Ano ba? Ang virtue ng Holy Spirit binigay sa iyo? Joy. Ngayon, masaya ka na. Nag-uumapaw na ang joy sa buhay mo. It is an inner joy. Ano ba? Okay, isahin natin ito kasi matagal na kayo dito. Ilan na kayo anniversary dito? 39? You see, then becomes the Holy Spirit is in you. The virtue, kapatid, it must be. Dapat lumawas itong virtue na ito. Ang pagmamahal, ang kagalakan, ang kapayapaan, may peace ka na. Meron ka ng peace sa buhay mo. Bakit hanggang ngayon wala kang ka-peace-peace? Sa Bisaya, maraming peace. Peace is isda. Peace is kapayapaan. Peace is lugar. Peace be with you. Maraming mga peace. But it doesn't mean, brothers and sisters in Christ, you don't know the meaning of peace. It is peace. It is in the midst of the troubles and testings of your life. You have that peace that you know God will never leave me. God will never abandon me. God will never forsake me. I know, alam ko. Nandito ang banal na Espiritu, alam ko, may kapayapaan ako sa gitna ng mga hindi nangyayari sa buhay. Bakit alam mo? Dahil bakit alam mo lang? Kasi ang Espiritong Banal ang nagpapaalala sa iyo na mayroon kang grasya o gift na binigay ng Lord sa iyo. Ano bang gift? The major gift na binigay ng Lord sa buhay mo? Yes, patience, wisdom. Okay, it says wisdom, understanding, piety, self-control. Yes, a virtue. It's a virtue. But what gift na binigay ng Lord sa buhay mo na hanggang ngayon nararanasan mo, kapatid? Ulit-ulit ko lang sinabi ba? Sacraments. Alam niyo ba yan? That the sacraments is a gift of God na ibinigay sa mga taga-Monte. Sacraments is a gift, kapatid. In the sacrament of baptism, nalinis ka. In the sacrament of confession, di ba? In the confession, natanggal yung mga karumal-dumal ng mga kasalanan. Natanggal, pinatawad ka. Before the Mass, this Mass, okay? Did someone say? Daniel? St. Kevin. We went to St. Kevin to the Mass this morning. We went there. And I saw that in the screen, it says, there is a available priest for confession. Oh!
thing that I heard totally clear. When the priest or the person of Christ says, I release absolution. Absolute. Oh my God. Ibang klase. Linis, tanggal lahat ng mga kasalanan mula sa bibig, mula sa isip, mula sa gawa, lahat ng kasalanan mo at hindi na ito kuni-kuni. And sometimes you get in your bed, when you lay down in your bed and you say, Lord, forgive me for all my sins. Ang hindi mo alam, kuni-kuni mo pala. Hindi ka pala napatawad kasi paulit-ulit mo ginawa ang kasalanan. But if you go to this gift of sacrament of confession, you will receive a total forgiveness that comes from the God, the Most High God, the powerful God, the living God, the loving God, the forgiving God, the most powerful God. Yun yung kailangan mo, kapatid. Yun yung kailangan natin. Para gusto mo malinis sa harapan ng Lord, go and participate in the sacrament of confession. Sacraments of confession. Participate in the sacrament of confession. Ang Lord sa sobrang pagmamahal ng Lord sa iyo. Meron mo hanggang sa Montreal, ibinigay na ngayon yung sacrament of confession para magiging inline ka uli sa harapan ng Lord. Para magiging mamuhay ka na kalugod-lugod sa Diyos. Para ikaw mismo na naglilingkod kay Lord, makita at malaman ang buong sangkatauhan na ikaw ay totoong anak ni Yahweh El Shaddai. I see that there are many people and there are many prayer partners in Catholic. They went and participate in the sacrament of confession. Ask yourself. Even there are a lot of preachers na hindi napupunta sa sacrament of confession. They thought that they're going to forgive when they say, Lord, I forgive, Lord, forgive me. Pero paulit-ulit na ginagawa kasalanan, yun just kuni-kuni lang. Pero kung gusto mo talaga absolute for cleansing and cleanness sa buhay mo, pumunta ka sa sacrament of confession. Please. Please. Confess your sin because that's the grace, that's the gift of God for you and for me. Huwag kang mag-alala. Hindi naman yan sasabihin ng mahal natin mga pare. Hindi naman yan i-news. Hindi naman ibabalita niya kasalanan niya. Ang kasalanan niya ganito ganyan eh. Hindi nila sasabihin yun. The point is, when you confess your sin, you receive a total forgiveness and forgetting. Wow. When you confess your sin to God, to the priest, which is ambassador of God, bilang katawan ni Kristo, yung mga mahal nating pare, when they says absolute forgiveness sa buhay mo, kumpleto kapatid. Hindi lang yan. Iyan ang nangyayari. Forgiving and forgetting. Pinatawad ka na at kinalimutan na ng iyong lahat ng iyong kasalanan. Ano sa tingin niyo? Sa mga may sala sa inyo, ano sa tingin mo ang nararamdaman? Do you think you have peace? Ikaw mismo may kasalanan ka sa kapwa mo. Do you think you have a true peace? No. Do you think you have a true joy? No. Do you think you can live in this world with a rightful, totoong paglilingkod ng Lord? No.
ibinigay ng Lord ang grasya, the sacrament of confession, that in order for you and for me, magiging kalinis sa harapan ng Lord at masasabi ng Lord, ito ang pinagmamalaki kong anak na tagamot siya. Ito ang aking pinamahal na anak na tagamot siya. Ito ang aking totoong anak. Bakit? Nakita ng Lord ang kalinisan ng buhay mo because you participate in the gift of God, the sacrament of God. The wisdom that I'm studying, piety, everything in it, it follows, kapatid. But the real gift of God, the major gift of God is sacraments. Is it true? But yes! Even Jesus Christ, in the times of Jesus Christ, the sacrament, it is instruments of God. Ibinigay ng Lord hanggang sa panahonan na gumagamit ng instrumento ang Lord. Nakita niyo yung bulag? Ha? Sa New Testament, anong ginawa ni Christ? Kumuha siya na? O nilawayan niya, di ba? Nilagay niya, pwede mo sabihin ng Lord. Gumalit ka na. He used that soil and nilagyan ng laway is an instrument of God para magiging malinis siya at magkakaroon ng sa buhay niya. Ngayon, nung nilinis ang bulan sa mamagitan ng mga instrumento, di ba nalinis bumalin siya? Oh, nakikilala niya ng Lord salvation in Christ. Ganon din kapatid. Makita mo ang totoong salvation if you participate in the sacrament of confession. How can you say, I am saved, but you have sin in your life? Kaya nga sabi ng New Testament, work out your salvation with trembling and fear. It is not just by faith. I'm telling you, do you really want to continue? If you want to continue salvation, it is not just by faith. The other religion teaches only faith you can save. No! Faith and works. That's what James said. Faith and works. Kailangan mo maniwala. Work out. May word, kapatid. Mayroong word na kailangan gawin. Thank you. Mayroong word. Hindi lang faith. Kaya nga ang sabi ng alagad ng Lord, faith without work is, see? Bakit kung mga iba-ibang mga minamahal ng kapatid o may malilihiyon na nagsasabi, only faith, you will say, no! He says, it is, if your faith without work is dead. Pinagpala ang mga prayer partners because we believe we have faith and we work it out with fear and trembling. Nagsisikap tayong sumunod sa kalooban ng Lord. Nagsisikap tayong magpa-participate sa gift ng Lord, the sacrament of confession. What else na binigay ng Lord ang gift sa iyo? Huh? Did you see the gift of God? The gift of God is not just a confession in the sacrament of the most important Eucharist. If you see the value of the Eucharist, the value of the sacrament of the Holy Mass, if you see the value of it, ang sabi ni isang saint, sabi niya, if we knew the value of the sacrament of the Holy Mass, we would die of joy. Anong gusto niyo? Nakita niyo ba ang kahalagahan ng grasya ng Lord, ng gift ng Lord sa buhay mo, sa sakramento ng Holy Mass? Tanong ko sa inyo, sino ang nagsisimba sa inyo every Sunday?
Jesus Christ. The sacrament of the Holy Eucharist. Ang sabi ng CCC, this is the ito yung highest form of worship. Why? In the sacrament of the Holy Mass, that's the moment that you receive the real body and blood of the Lord Jesus Christ. Maraming mga taong ginawala, hindi naniniwala. Alam mo kung bakit hindi sila naniniwala? Dahil namubuhay pa rin sa maling turo na natatanggap nila. But if you trace, even the Jews, they know how many years ago na nagkakaroon na ng sacrament of the Holy Mass. Noon pa kapatid, bago lumabas yan, si Martin Luther, bago lumabas yan, mayroon ng Holy Mass noon pa. Binago lang yan. Nung dumating si Martin Luther, binago niya ang paniniwala at maraming naniniwala sa kanya. Maraming naniniwala, kaya maraming naligaw. Kaya kayo mabagay. That's why I am vocal with this, because this is the teaching of the Catholic Church. I believe in the Church Fathers. I believe in them because sila mismo, there are many Church Fathers na mga alagad sila ni San Pablo. Doon ako maniniwala, kung mag-trace mo, ang totoo simbahan na nilikha ng Lord. At anong totoo simbahan na nilikha ng Lord? The gift of God, it is the church of God. Binigyan ka ng ikaw ng Lord na church. The boat is like a Noah's time. Binigyan ka ng regalo. Libre. Hindi mo nababayad ng higit. At hindi ka pa madidelay. Sigurado ka pa sa katutuhan. With this kind of boat that God has given for us, the church, ibinigay niya ngayon sa iyo at sa atin. At kailangan mo maniwala sa turo ng simbahan. That's why I'm encouraging you, don't ever believe to those teaching outside the teaching of magisterium. Don't ever believe. Or else, maliligaw. Believe in the priest, believe in our Pope, believe in the church fathers, believe whatever these teachers, brothers and sisters in Christ, because this is in line with the teaching of our Lord Jesus Christ. Participate in the sacrament of the Holy Mass. Kaya nasabi ng isa sa isang saint, the easiest way to heaven is attending the sacrament of the Holy Mass. Kaya pala na, alam mo, ba't di ba mapapansin nyo? Itong mga minamahal natin mga pare, how many years sila nag-aaral at hindi umalis talaga sa pagiging ano? Bilis na umalis. Kasi alam nila ang katotohanan. That the real gift of God, the one of the major gift of God, that until now, nararanasan na mga taga-Montreal, taga-Toronto, and all over the world, nararanasan ang regalo ng sacraments na binigay ng Lord. At dapat natin maunawaan yan, na kailangan mong mag-participate sa sacrament of the Holy Mass. Yes. When you go to the sacrament of the Holy Mass, what will happen to you? Ano sa palagay niyo? If you attend to the sacrament of the Holy Mass, it's good to attend the prayer meeting, but there is more than that. There is more than the prayer meeting. The more than it is the sacrament of the Holy Mass. Bakit? Doon mismo magtatanggap mo ang
ang hindi naniniwala. Please, kasi kawawa ang hindi naniniwala. That's why I'm saying to you, these brothers and sisters in Christ, because I believe to the teachings of the church fathers. I believe to the teaching of the church, because they are the ones who know the real meaning and interpretation of the Bible. Anong gift na binigay naman sa buhay mo? Sacred Scripture. When was the last time that you meditate the Word of God? Because that's the gift of God also. That's a major gift of God. Because yes, if you don't read the Word of God, if you don't meditate the Word of God, how will you understand and how will you come this wisdom? Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and you will see the fear, you will fear the Lord na may banal na pagkatakot. Yan sa Sacred Scripture. How will you say that you love those people if you don't read the Word of God? The gift of God is the Sacred Scripture. And if you don't know the Sacred Scripture, kaya nga sinabi nga ng Diyos, di ba? Ulit-ulit yung naririnig. Meditate the Word of God day and night. Did it say, Joshua said, read the Word of God every Sunday. It didn't say that, no. Meditate. There is a word meditate. It's not just reading, because reading and meditate is a different kind of words. Meditate, it means you understand. Talagang, you dig with it. What I mean is, meditate is you dig with it. Inuunawa mo na mabuti. Inuunawa mo. At nagkala sa ano talaga ang turo nito ng simbahan. Ano talaga ang turo nito? Ano talaga ang real meaning nito? Kasi marami mga tao nagbibigay ng mga meaning sa Biblia na mayroon mga meaning diyang turo. Mayroon ng totoong interpretation. Bakit sinulat ng Sacred Scripture? Tahimik kayo. There is a real interpretation. Don't interpret it by your own interpretation. Don't put your interpretation in the Bible, because there is a real interpretation. Sometimes tayo, diba? Dati na maliit pa ako. Hanggang ngayon maliit naman ako. Naglalagay ako ng interpretation sa Bible. But when I compare it to those higher and to those church father, sobrang magkakaiba. There are many gift of tongues. Let me say this one. There's a gift of tongues. There are many people that say gift of tongues. You have received the gift of the Holy Spirit. When you have the Holy Spirit, you have the gift of the Holy Spirit, and then you have this gift of tongues. And there are many people bubbling. They're just bubbling their tongue. If you remember when and what happened, why did they receive the gift of tongues in the book of Acts? Diba? How did they receive the gift of tongues? Different language. Different language. Hindi yung mga language. Kung gusto yung malaman na totoong gift of tongues yan, mayroong nag-interpret. Because ayaw ng Lord na malito ang mga tao. Tapos dito tangos ka ng dati, naranaman ko dati. Meron tuturo sa akin na just say Ngayong naunawaan ko na ang turo ng simbahan, hindi ho Marami nagsasandang siya Please po kapatid, it is a language.
ng mga apostles sa Lord. Marami, lalo at the feast, marami mga iba-ibang bansa na pumupunta. From South America, nagpupunta sila doon sa ibang lugar. Nagpupunta sila, mga Hudyo yun, okay? Kayo mga Hudyo, pupunta yan sila sa feast na yan. At nag-aalay sila. At yun yung time na tanggap nila. Sabi ng Lord sa kanya, maghintay kayo. Matatanggap niyo ang fruit of the gift of thanks. Matatanggap niyo yun. Kaya nung nagsasalita sila, language. Kaya yung mga tao ng matindon, we put it in the right context. The context of the gift of thanks, maraming mga taong lingwahe na dala-dala nila. Kaya dito, ano mga dialect na dala-dala natin? Mayroong mga friends dito, Bonso. May Bisaya, may Tagalog, may Ilocano, may Bicolano. Sa tingin nyo, nung nagsasalita ang mga Bisaya, kami mga Bisaya, sa tingin nyo kayo mga Tagalog nakakaintindi? Hindi ho kayo nakakaintindi pag hindi kayo nagkatuto. But if you put in the context, that time, there are many people bringing their own language because they offer it to. Meron silang pag-aalay. Kaya marami mga Hudyo na pupunta sila. Iba-ibang mga tao pupunta sila. Ngayon, nung lumabas sila, nung natanggap nila the fire, tongues of fire, nagulat sila kasi ang iba nagsasalita ng Tagalog. Yung iba nagsasalita ng Tagalog, may ng Pilipino na umatay. Uy, bakit yung Hudyo nito? Nagsasalita ng Tagalog? Tapos si ibang apostol sa salita ng French. Nagsasalita sila ng mga French. Yung iba naman nagsasalita ng English. Yung iba nagsasalita ng mga African. Naiintindihan nila ngayon. Nung dumating si Martin Luther, at maraming mga iba-ibang sekta, ang interpretation nila, la siya. Kaya ang sabi ng isang minamahal natin ba, mag-ingat kayo pag kayo lang ang nag-gift of tongues at walang nag-interpret. Because ibang espiritu ang dala-dala mo. Because it should have, there must be an interpreter sa tongues na sinasabi mo. Kailangan natin ituloy kapatid. The Bishop of Toronto says, it is a language, that's why naiintindihan nila. Kaya please mo, sa mga nagsalalalalalala dyan, kung wala naman nag-interpret yung tunay, hindi ka na lang. Please, hindi ka na lang. Makanipag ko siya, lalala kayo, kapag-isip na. Please, kapatid. It is a language. Yes, there is a totoo na importance, pero binibigay lang yan sa mga totoo talagang dapat talaga. Nung yung mga propagandas noon, di ba? Namumuhay sa kasalanan, tapos na yung gift of tongues. I can say that, gift of tongues. Namumuhay sa kasalanan, hindi nga pumunta sa sacrament confession, tapos na gift of tongues. The gift of tongues, di na kapatid, di ako mag-put in the right context. When the apostles received the gift of tongues,
Talaga naman nag-seafood. Di ba? Gano'n naman talaga mangyayari, di ba? Pag ikaw alam mo mamamatay ka. Di ba? Anong ginagawa sa mga taong alam na mamamatay sila? Yan yung mga apostles. At patayin sila, pinakantin na sila eh. Sa sobrang bakit kilala si Jesus. Lord, lahat ng mga kamamayan, mga doubtful cleanses, Lord. Langpit na. Kami mamatay, Lord. Lord, malapit na, Lord. That's why, brothers and sisters in Christ, please, if you know that there is no interpretation with your tongue, please stop. Even if you don't believe me, go to your priest and tell him. Kung sabihin sa'yo, hindi mong tao siya, naiintindihan niya, patuloy yun. Pero kung hindi niya naiintindihan, please, lumawa ka sa kanya. Kung sabihin niya sa'yo, please, stop. Ikaw ang mismo, hindi mo naiintindihan. Tapos ka na yung mismo, naiintindihan. There are many gifts of God. I'm telling you this. These are the kinds of major gifts that God gave you. It is a Catholic way of teaching that I told you about Jesus Christ. The gift that I told you, that's the real gift na binigay. Yung mga understanding, yung wisdom na yan, mga sab na lang yan. Pag natanggap na yan, ito yung mga major na natanggap, alam mo na, namuhumay ka na dyan, makita mo, lalabas siya, mamahal ka na, magpapatawad ka na, may kapayapaan ka na, naiintindihan mo na ang ulo, sipan, naiintindihan mo na ang salita ng Lord, na hindi pala ikaw dapat magbigay ka ng interpretation. At mamubuhay ka na, you will participate in the sacraments of God. At ang last kapatid, mamuhay ka na ngayon na may kalulunod sa kapatid. Last thing, that the gift of God that gave you, you have that mission. You have mission. Mission! Meron kang mission, kapatid. Tingin mo, upo ka dyan, wala kang mission. Kaya nga may mission ako, kaya nagkati ako dito eh. Ang sarap ng buhay ko doon. Tapos meron talaga akong mission. Kayo din ang mission ninyo. Kayo ba yung alam na nag-give ng Lord? Ang mission nyo ay bahagi nyo sa pamilya. Sa anak nyo, sa asawa ninyo, sa mahal nyo sa buhay, sa kapatid ninyo, sa kapayapaan nyo, sa mga minamahal nyo, mga co-workers. At makikita nyo, pagdating ng anniversary ninyo, mapupunoy nila, mapupuno ang lugar na ito. Amen? At doon nagtatapos the receiving God's gift. Anong gagawin mo ngayon? Tapos na. Tumayo na kayo! Okay, clap your hands, all you people. Give the best clap for the Lord that God gave you this kind of gifts. Oh, thank you, Jesus. Oh, God. Okay, just clap your hands. Just give the glory to God. Just give the glory to God. Clap your hands, all you people. Don't clap for the picture. Don't clap for the wine. Clap your hands, some of them song. Clap your hands. Clap your hands for the Lord. You can praise the Lord. Oh God, thank you, God. Thank you, Jesus. Let's continue to lift up our hands to the Lord. Let's continue to thank God for the gift that God gave us every day in our lives. Dahil sa pagmamahal. Taas ang mga kamay para sa at kung natin sabihin, say it with all your heart. Lord, thank you. Lord, thank you. Sabihin niyo kapatid. Lord, thank you. Karapat-dapat yung pasalamat. Binigyan ka ng regalo na binigay ng Diyos sa buhay natin. Yung mga regalo na yan cannot compare with the billions of Canadian dollars. Billions, even trillions of Canadian dollars. It cannot compare to that gift that God has given to us.
Lord, thank you for your goodness. Thank you for your love. Thank you for everything, Lord. We give you all the glory and praises, God. That's why we love you, Lord. Thank you for the gifts na ibinigay mo sa lahat ng mga anak mo, Lord. Salamat ang marami. You are truly our God, most our loving and faithful God. Lord, thank you for your words. You said in 1 Peter, Lord God, 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's body grace. Lord, help us to use all the gifts and to participate in the gifts, and help us, Lord God, to continue serving your people. And continue to serve your people with the use of the gift that you have given unto us, Lord. I pray and I ask you, Lord, continue to bless the Montreal prayer partners, bless their families, bless their loved ones, bless their work, their jobs, their businesses. Bless, Lord, their finances. Bless all of their loved ones, oh God, especially the loved ones in the Philippines. Lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, lahat ng kanilang buhay sa lugar ng Montreal. Bless, Panginoon. You know how to bless the Lord. That's why we're asking you, God, in accordance to your will, continue to bless your people here. And we pray that many people will understand and obey and participate. Many people na babalik sa iyong harapan, Panginoon. Use us for the great glory of your name. Everything, Lord, we ask and pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And we continue to ask you, Lord, to be with us all the time, Lord, and this day. Thank you, God, for your promises. Everything we ask in Jesus' name. And continue to spend and we pray for divine protection of sa aming pagpapawin. Samahan niyo po bawat isa. Sa lahat ng kanilang mga plano sa buhay, kami magpapala. Sa lahat ng mga prayer, sa lahat ng mga ginagawa nila sa buhay, bless them, Lord God. At hindi na makakalimutan ang mga gift, regalo, kaloob mo sa bawat isa sa amin. At mamuhay kami dito at susunod sa mga regalong pinagkaloob mo. All the glory, honor, praises, worship, and thanksgiving. Bless, once again, bless the counselors, disciples, lahat ng mga trainees, lahat ng aspirant, worshipers, lahat ng attendees, mahal sa buhay, lahat na nawala, iwala ng Lord, please. Touch your hearts, your minds, Lord, we pray. Bring them back once again in your presence, Lord. We pray all these things, and everything once again, Lord, we pray. In Jesus' name, with the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, and there is a testimony. Pwede kayo umupo na sa mali. And please pray for, okay, we pray, once again, just close your eyes, brothers and sisters. Let's continue. Father, we also pray, God, for Evelyn Clemango, Lord, Roca, for complete healing from stroke. God, nagkakaisa kami ng namin sa iyo to restore good health, Lord God, and fast recovery, Lord, sa aming kapatid na ito, Lord, Evelyn. You know her, you know the best, Lord God, so let your will be done. Jesus, we pray that you do the Spirit of God.